Maging wais po sa pagbabudget at suriing mabuti ang kalidad ng mga bibili niyong panghanda. At para magbantay presyo ng mga Noche Buena items, nasa Quinta Market po sa Quiapo, Maynila ang kasama nating si Connie Season. Mars, bantayang mabuti ang presyo ha, baka may nag-overprice. Talagang yan ang ginagawa natin dito, Ivana, at Rhea. At sa aking kanan, makikita natin na tuloy-tuloy, yung pag-glaze nitong ham, Ang tawag nila dito sa ham na ito ay pineapple ham. Ito hong klase ng ham na ito, mabibili sa halaga na 490 pesos. Yan ho ang presyo niyan sa 1 kilo na yan. Pero pwede ring half, syempre depende yan talaga sa bigat na rin, At kung atin pong makikita dito naman, dito sa kabilang banda dito, yan. Hi Kuya, good morning. Ayan makikita natin, kakaibang klase ito ng hamon. Ewan ko kung nakita nyo na may ganyan ba iba kayo nakita. Ako kasi ngayon pa lang ito, Ito yung tinatawag nilang American ham. Mas mura ito kumpara naman dito sa pineapple ham o yung nakikita natin glazed ham na usual, Etong pineapple ham na ito as compared to this American ham, ito ho ay processed ham, ay mabibili lamang sa halaga na 240 a kilo, Pero kamustahin natin yung lasa, ha? Good morning sa'yo, Kuya. Tanong ko lang, Kuya, magkano nga ito 240 yung American ham? Ano ba lasa niyan? Matamis po siya. Tsaka masarap yan. Gawa ng Kapampangan. Pampanga special po yung branch namin. Tama-tama sa ating birthday boy. Ayan, ayun pala, gawa pala yan sa Pampanga, Ivan. At ito, pupuntahan naman natin yung iba pang mga Noche Buena items, dito. Kita ho natin, ayan, ang dami, sunod-sunod sila nagbibenta ng mga hamon, para pang Pasko. At dito naman po, sa area na ito, makikita natin, dito naman sa bandang kaliwa ko, may mga tingi-tingi. So kung hindi ho natin kakayanin yung 490 a kilo, ay makikita naman natin na po pwedeng tingi-tingi. Magkakano ho pagka ganun ang lumalabas sa tingi-tingi? 490 din po ang per kilo. Pero pwede din po 1/4 for 123 pesos. 123 pesos, 1/4 kilo yan. Ayun, okay. So anyway, dito naman sa iba pang banda dito, naglibot-libot tayo, of course, kasama ho sa ating pang Noche Buena, itong mga pasta. So may mga iba-iba ho tayong Noche Buena items dyan. Yung pasta natin ay makikita natin ito, meron na 55 pesos a kilo. Depende ho yan sa, of course, sa dami rin ng inyong bibilhin. At eto, may makikita rin tayo dito na iba pang mga sahog-sahog, Yung mga mayonnaise ho natin. Yung fruit cocktail, napaka-importante ho, Yung fruit cocktail natin, na usual na sinasahog natin yan. Meron ho tayo makikita dito, 40 to 200 pesos. Depende yan sa laki ng lata, Yung keso naman, 30 hanggang 385 pesos. Yan ho ang mga presyo ngayon, Yung keso de bola mamaya, pupuntahan ho natin yan, Pero more or less, nasa 300 grams, 130 pesos. Yung 444 grams, 445 pesos naman yan. Yung mayonnaise, 30 hanggang 165 pesos. So tandaan ho natin yung mga presyo na yan, para may guide ho tayo at nang hindi ho tayo naluloko at nabibigyan ho ng kumbaga maling information doon sa presyo dahil alam naman ho natin kailangan natin lahat magtipid sa mga panahon ngayon. Ivan, Rhea? Mare, yung pamamalengke dyan, kung ikukumpara mo sa pamamalengke naman sa mga grocery o yung mga supermarket na enclosed na air-condition, malaki ba ang diferensya sa presyo? Tsaka yung shopping experience, paano ba? Alam mo, meron naman talagang suggested retail price na sinusundan ng lahat ng mga merchandise nakikita natin dito sa tinitinda sa palengke. Although, ang kaibahan lang syempre, pare, pwede ditong bumili ng tingi-tingi, Kahit na yung, let's say, for example, itong mayonnaise, usual sa grocery, bote-bote yan, Pero dito, may mabibili tayong 30 pesos lang at ito enough lamang doon sa, kumbaga, pansahog na ilalagay natin either sa ating fruit salad, yung nilalagyan ng mayonnaise din, At yung sandwich spread, ganoon din, may mga tingi-tingi, 20 pesos pare meron dito Okay. So normally sa grocery, alam naman natin, hindi tayo nakakabili ng tingi-tingi doon na unless talagang iikot ka at meron din mga coffee, mga ganyan. Of course, meron yan, sa grocery. Pero malimit
dito mismo sa ating pwede pang tumawad kaya nga itong kasi depende dito syempre pag nakikita nila na medyo nagbabawas din ng presyo yung kanilang katabi kasi pare-pareho sila ng tinitinda pare yun yung yun yung kaibahan dito. So pagka nakita nila medyo bumaba ng konti yung kabila, pwede pang tumawad syempre pa. Van? Okay, maraming salamat. Maring Connie Siso.